Good day, everyone. Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast with ABC, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is the explicit Bessie. Hi guys, this is C, the fairest of them all. Welcome to our podcast. Hello, everybody. Hi, everyone. Okay, we're down to our last two episodes for this New season. episode for this. Yes. Kaya Gusto naman, natin, no? ayaw mo ba? I-postpone na natin to. Yeah. Ayaw mo. I mean, ang bilis-bilis natin, ang bagal-bagal nilang mag-live. Charot. Oo nga. So, Yun talaga ang life. yes. So yun, last ano na po? Last two. Last two na kami. Kaya magto-toss the coin na po kami. Wala na po yung ruleta namin. Mm-mm. Game. Sinong may utak? At sino yung araw lang? Ako, may utak. Sige, araw na lang ako. Siya na lang utak. Ang lamig-lamig na Kung guys. sino yung mananalo, siya magde-decide kung sino mauna. Sige. Game na ha. Okay. Sino? Sinong ano? Ako Sino? araw. Araw. Utak ang nauna. Ay, nahulog. Pero nauna yung utak, promise. Alam ko na ako na. Hindi, ako. Gusto ko mauna. Love. Gusto ko matapos yung topic ko. What's your topic? Yun ang question. Charot. Anong topic for today? Basta, yun na. Ako, ang last topic ko is, in a relationship, if it is inconvenient for both parties, is it okay to just let go of each other? Oh my God. Saan Bakit ako ko ba alam natin- sa love life? Bakit ko natanong? Last si Shiloh kasi marami siyang say dyan. True. Wala na akong alam. Wala na akong Baka di na alam. tayo makasunod pa gano'n. Kwento ng buhay na naman na to. Sa kanya na yung buong part 2. Actually, nabasa ko lang to sa X. Parang may nag-i-scroll ako, tapos may isang ewan ko, basta may nabasa akong ganito na parang, is it still okay to continue the relationship even if it's inconvenient for them? Tapos yun, napaisip ko, oo nga, no? Well, kung iisipin nyo rin naman talaga, bakit mo nga itutuloy ang relationship kung inconvenient na for you, diba? Pero kasi we still have a lot of things to consider before giving up the love, diba? Or the relationship. Kasi nga, kahit naman inconvenient, mawiway mo pa rin naman yun kung super inconvenient na ba nung love or nung relationship or not, diba? Kasi baka naman inconvenient lang kasi hindi kayo nakikita ang dalawa. Or baka naman inconvenient lang kasi kailangan nyo itago yung relationship yung dalawa, di ba? So for me, I think it's not necessary to give up about it's not necessary to give up the relationship because it's just inconvenient for the both of you, di ba? So you still have to consider the feelings that you have for each other, di ba? Kung yung feeling nyo naman or yung love nyo for each other is still mas mabigat kaysa dun sa inconvenience na na-experience nyo, then continue with the relationship. And when it comes to relationship naman kasi talaga, we have to consider a lot of things, diba? Not just about the love or about the how do you call this, the peace that you get from that relationship, diba? Kailangan mo i-consider lahat, kailangan nyo i-consider ang lahat, ang maraming bagay sa pag-ibig. And based from my relationship, although I only had 2 relationships, diba? What? Sa alam nyo. Yung alam, charot.
Hindi, pero I only had 2 relationships. And I experienced some inconvenience with that because first inconvenience is the language barrier, diba? Kasi although they know how to speak English, pero there are some thoughts or ideas that they cannot express themselves properly. So medyo nagkakalabuan na sa ganon. Though kahit na may ganon, I still give a lot of effort and adjusted myself to understand what they are saying. Diba? Another inconvenience is the distance. We are far from each other. And still, kinontinue pa rin yung relationship because ano lang naman yun distance. Parang kumbaga hindi siya ganun kabigat or hindi siya ganun ka laking problema para i-give up yung pag-ibig kasi ay yung relationship because you chose to be in that relationship, diba? I mean, we chose to be in that relationship. So kahit na malayo kami or kahit hindi kami masyado kakaintindihan, we still continue with the relationship and we lasted for 3 years. Wow. Almost 3 years, diba? Yeah. Yung Without sa meeting last- us. Ay, hindi pala. The last one? Yeah. Yeah, The without last one. meeting us. How dare you? Charot. Ala ka naman magmi-meet na kayo noon. Tayo nga, 8 years na tayo Hindi nagkikita. na. Pa 7 pa lang naman ko. Pa 7 pala. Gano'n na po kami katagal ni B hindi Hindi nagkikita. nagkikita. Personally, Personally, buti na lang may mga ganito na nakakapag-usap-usap. yeah. True. So yun, going back, yun nga, for me, I think you have to weigh the inconvenience before you give up the relationship that you are in. So yun muna for me. Okay. Sir, sir. Ako na. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can you please repeat the question again? Para maano ko lang. The question is, in a relationship, if it is inconvenient for both parties, is it okay to just let go of each other? Is it okay to just let go of each other? Parang para sa akin yung question na inconvenience. Kung ang inconvenience lang yung reason kung bakit kayo maghihiwalay or reason kung bakit nyo ila-let go yung isa't isa. Para sa akin, no. Because para sa akin yung inconvenience na yun yung magpapatunay actually kung talagang mahal nyo yung isa't isa. Diba? Kasi parang na-mention mo kanina yung mga examples ng mga inconvenience. Like for example, yung language barrier, long-distance relationship. Yung iba pang mga inconvenience. Actually, nung parang naibigay itong topic na to, meron pang ibang topic about love. Nare-remember Yes. nyo ba? Tapos parang kinulab na lang natin kasi madidiscuss naman siya under ito. So, bago ko i-further yung question ko, gusto ko lang balikan yung isang nag-suggest, isang chatter natin na nag-suggest ng isang topic about love din. Ito yung sinabi niya. Hi ate, since marami pong teenagers like me ang pumapasok sa romantic relationship, then nagbe-break rin after ilang months lang. Like, kindly share po sa podcast nyo kung paano nag-work yung LDR. Tapos, some advices na rin po only for teenagers, but also for the relationship lately na nagbe-break because LDR, lack of communication, or trust, or cheating, etc. Yung mga ganon, yun yung question niya. So, para sa akin, nagpo-fall din yun sa inconvenience na parang nasabi niya is yung LDR. Tapos, teenager pa nga, mga bata pa. 'Di ba? Parang yung immaturity nandoon pa. Tapos, siguro it comes also with yung mga age gap, mga ganon. Yes. So, yun. Para sa akin, yung mga inconvenience na nasabi na yun, since yung iba na pagdaanan ko na, like masasabi ko na, if yun yung reason ninyo kung to let go of each other, kung yun yung reason nyo kung bakit kayo magbe-break, para sa akin, masyado siyang mababaw. Because, nasabi ko nga kanina na,
if you really love each other, if you really want the relationship to work out, maraming paraan na magagawa and na masa-set aside yung mga inconvenience na yun. Na parang you'll meet halfway, kunwari, LDR, 'di ba? There's a lot of ways din naman para mag-work out yung relationship sa LDR. Siguro, yung mga yung mga nag-LDR na hindi nag-work out, masasabi ko na siguro mahal nila yung isa't isa, but not that, yung alam mo yun, yung strong Malalim. yung pagmamahal, yung malalim yung pagmamahal. Kaya pinili nilang i-let go na lang yung isa't isa. Ganon. So, my answer is no. Definitely no. And to further my answer, para medyo kunwari marami tayong alam sa love. Kahit hindi lang yung experience ko. Yung parang lalabas kang ang dami mo experience sa pag-ibig. Oo. Para kunwari mahaba ang ating airtime. Kasi parang Kasi hindi na tayo makakasunod. After natin wala na. Kasi yung susunod, expert. So, Expert, exactly. Hindi, parang sabi nga nila may exemption lagi sa lahat naman ng bagay, 'di ba? So para sa akin, kung yung inconvenience na yun parang nasa-set aside na yung values mo, yung parang yung worth mo as tao. Ganun. For example, ano bang isang inconvenience? Sabi na natin LDR kasi yun naman yung pinaka-common. Or meron ba kayong masasuggest na inconvenience? Maturity. O yun, kunyari for example, yun yung sa maturity, yun. Syempre, mahal mo yung tao, magko-compromise ka, gano'n, di ba? true. Pero, parang lahat ibinigay mo na eh. But, naging parang lahat ibinigay mo na. At ang pinaka-last na lang na parang na last resort mo na lang is to let go. Kung nakikita mo na sa sarili mo na parang nawawalan ka na ng halaga dun sa relationship na yun. Parang ubus ka na, alam mo yun, yung ganun. If that is the situation, I think, if that is the kind of inconvenience that you're experiencing, I think yes, you need to let go of that relationship, of that person. Yun naman yung sa akin. Sa personal experience ko naman, na why I let go of my Excess. yes. Hindi ko kasi, para kasi hindi ko masabing excess kasi nakakahiya naman sa mga short terms. Kanina may nag-example ng 3 years, nakakaya-example One yung day, one ganun. month, gano'n. Nakakaya-example yung 1 month. Gano'n. So, sabihin na lang natin na na Mga ka-MU. oo, mga ka-MU, yung mga gano'n, na I think we let go of each other not because of the inconvenience, but because hindi ganun ka lalim yung pagmamahal namin sa isa't isa. Maybe it's not even love Alam mo yun? Hindi pa kami, yung parang meron lang kaming mutual understanding, meron lang kaming affection, but it's not love. Kaya siguro nila-let go mo yung each other. But dun naman sa experience ko, as yung nalagpasan naman namin, for example, age gap, may current relationship with Les, diba? Parang mas matanda ako sa kanya ng 1 year. So parang meron akong mga certain, ano mo yun, yung medyo may pagka-alpha ako, yung gano'n. So para sa akin parang inconvenience din yan. Tapos yung LDR na nalagpasan din namin yun. Na hindi ganun kadali lahat yun ha. I think Let's discuss about LDR later. yeah, I think nalagpasan namin yun, yung mga ganung namin, because yung love namin sa isa't isa ay talaga nga namang nagbabaga. Malita. Oo, gano'n. Parang masyadong, yung talagang kinanker talaga ng love ang lahat ng inconvenience. So yun, for now, yun naman yung sa akin. And siguro we'll go further later.
Okay. Actually sa So, akin, next na po is yung expert sa hindi. pagmamahal. And Mabilis, job interview po niya ngayon. hindi, no. I think pinaghandaan niya to. Hindi Joke. And sa akin, ano. actually, doon ako Hindi na-inspire. ka pinagsalita. Sabi ko, naka-makeup naman na rin lang siya. So, Igay na natin. Para hindi sayang yung makeup ko, no? para hindi sayang yung makeup niya, i-topic natin ang Actually, topic. nung nag-aantay kami ng taxi, kasi naka-boots pa ako, naka-shorts. Tapos, parang nahihiya pang sabihin si JM na, uwi na lang tayo kasi yung lalakaran namin, pababa, pataas. Tapos, para lang daw matuwa ako, buy na lang daw kami ng food, which is on the way na. So, na-excite naman ako doon. Tapos, Yes, that's life. nung nakalagitnaan na nung lakad namin, or gusto mo sa labas na tayo kumain, sabi niya. Tapos, yun din ko sa kanya. Kapag tapos tinawanan niya lang ako. Kasi nakaboots ako. Sabi niya, nagsasorry siya. Sabi ko, okay lang naman kasi may food naman. So, yun. Tsaka hindi na rin kasi talaga kami lumalabas-labas nga. Tapos parang na-excite lang kami nung nagising kanina. Tapos parang nung nag-aabang kami taxi, wag na lang. Sa bahay na lang tayo. So, yun. Tapos yung topic, na lang ako dyan, medyo short, simple, pero direct to the point. Kasi, ang dami ko ng kwento sa mga past ko, parang naisabi ko naman na yung mga iba. So, mag-rely tayo sa recent and present. Recently is yung parang ito lang, tapos yung present. So, para sa akin, ano po bang ibig sabihin ng inconvenience muna? Kaya pala, yung nakaubos na tayo ng 30 minutes, pero hindi pa pala niya alam kung ano yung ibig sabihin ng inconvenience. Joke lang. Ito naman. Joke lang, ikaw nun. Nagjo-joke lang. Pinasayang mo yung makeup mo dyan. Siyempre, joke ko lang yun. Pero sabi nga, para sa akin, inconvenience alone is not sufficient reason. Wow. Wow. Not a Pinanindigan sufficient. yung makeup. Binagayan eh. Wala akong binabasa ha. Baka sabihin nyo, may Wala kami binabasa ako. Wala kang sinasabi. Ikaw lang naman Nakasandal nagsasabi. ako. Wala rin akong phone dito na kay JM. Para sa akin, based on talaga to, stock knowledge, based on experiences. Yan, naniniwala naman kami dyan. Naniniwala kami. When it comes to love, naniniwala kami. Di ka sure kung love yun. Charot. So, ayun na nga. Inconvenience alone is not a sufficient reason to give up. Ano ba yung tanong? Diba? To give up ba? Let go of Or to let go. But there's more. Maraming factor. Pero, para sa akin, wala na lang masabi. Para sa akin, Yun na pa yung stock knowledge niya. nag-stuck na literal. Na-stuck ho siya sa, sa insufficient. Kasi naman yung inconvenient din. Para sa akin, yung mga factor, yung inconvenience itself, dun matitest yung love, dun matitest yung relationship sa mga inconvenience. Pero, both, sabi nyo nga earlier, both parties, kung nag-compromise naman sa mga inconvenience na yan, it will work. Walang let go, walang give up, walang ganon. Pero unless yung mga bagay-bagay ikaw yung nauubos alone sa sarili mo lang, na parang may mga bagay na ilang beses nang nag-compromise, ilang beses nang napag-usapan na ayos, pero nauulit. Feel ko inconvenient na yun for you.
For you for you. So parang para sa akin, pwede. Yes, you can let go or ano, let go. Kasi sabi nga nila, give chance, give chance. Pero sa daming Give chance to chances na others. binigay mo, ha? Ano sabi mo? Give chance to others. Sige, give chance to others. But, 1 is enough, sabi nga nila. 2 is too much. 3 is nagadu. I love it. Bakit ko Bakit? sinabi yun? Tawa kayo, please. Sana yung Nagustuhan ko. makikinig na mga chatters, matawa sila. Para may fans ako. Pero totoo. O sige, sabi mo na nag-give ka 1 chance, 2 chance, 3 chance. Sis. 4, 5, 6. Oh. Hanggang kailan, 'di ba? Pag alam mo ng ano ba 'yan, sa sarili mo na ano ba 'yan, ito na naman, naulit na naman. Kung inconvenient na 'yun for you, walang changes, walang pagbabago, I think it's time to let go. Even though It even seems though I the have everything. even though there's a lot of things involved, people involved, pag alam mo ng pagod ka na, iba yung pagod, iba yung puno ka na pala. Kasi kahit napapagod ka, pwede ka namang magpahinga tapos okay ka na ulit, pwede na ulit. Pero pag yung punong-puno ka na, hindi ka na pagod eh. Puno ka na, parang wala. Is it puno or ubos? Puno kasi, ubos na yung space. Very Oh, nice. di ba? You're puno na, there is no more space for you to give chance. So, it's twins. Basta gets nyo na yun. Kasi ganun yung nangyari based on my past. So, madami kasi yun. Ganun na lang. Marami. Nung siguro, nung mga bata-bata pa, hindi pa mature, hay, ano ba yan? Ano naman nito? Ayoko na. Ganun na lang tayo. Ay, mas pogi yun. Ayoko na. Ganun, di ba? Ganun. May mga ganun na bagay talaga, to be honest. Tapos, ay, ang liit na, charot. Oh my God. Charot lang yun. Sabi nga nila, once you go black, you can go back. Tinugtukan niya pa. Basta ganon. Noon ganon, pero ngayon, mature ka na. I think yung inconvenience alone is not the enough reason just to give up. Unless, at tulad nga sabi ko, puno ka na, wala nang ubus ka na. Yun. So, it really depends on the situation. Paano ka naubos kung puno ka? Ano? Paano ka naubos kung puno ka? Not listening. And explain niya na. Ikaw nga, ikwento mo. Hindi ko naintindihan yung tanong niya, pero dahil alam mo na sinabi ko na yun, ikaw na magsabi. Sabi niya, ano daw, dahil puno na siya, ubus na yung space to give. Hindi niya na kasi nakita eh. Ito na yung puno. So, no more, ubus ka na, wala ka nang isisingit pang, kailangan ba may, pa? Gusto mo, I want you to, to Contradicting kasi demonstrate. yan eh. Pag puno ka na, ibig sabihin puno na yan, Pag ubus ka na, kahit dagdagan mo yan, it will just flow. So, alam ko na yung Bahala ka dyan. Going back. basta yun. Yun na nga. Based on the past ko. Dati ganun lang. Pag inconvenient na sa akin, ayoko na. Pero nung mature na ako, may family na akong binubuo, yung sobrang daming inconvenient, hindi ako basta-basta nag-give up, left, but nung napuno na ako, that's the time na nag-give up na ako. So there is really factor. But there's more. Ngayon naman, lately, there are a lot of inconvenience din naman. Dahil bago, pero live-in, madaming bagay-bagay. But hindi na yun yung reason para
kailangan mong i-mindset na, kasi may mga changes naman eh. Every time na may pag-argument kami, nababago, hindi na nauulit. So, yun na, hindi ko basta-bastang sinusukuan kasi hindi naman siya paulit-ulit eh. Unless talaga may paulit-ulit na mga bagay na talagang red flag. Yung ang tagal-tagal nyo na, tapos mga bagay na paulit-ulit na nangyayari, walang pagbabago. Yun yung reason na talagang inconvenient na for you talaga. Kahit sa partner mo, hindi. Yun kasi yung doon na papasok yung aabusuhin ka na eh. Yung dahil nga paulit-ulit, tas patawad ka ng patawad. Hanggang doon na darating yung kusa na lang na kahit mahal na mahal mo, kusa na lang na puno ka na, ayoko na, tama na. Darating ka sa point na ganun. So for me, yun lang naman. Nabanggit ko Tama naman na. na yung Tama na, present. Sufi. Tama na. Ano, subo ka na? Subo na. So, actually, yun na yun, lahat na yun. Wala na akong ano. Unless may tanong kayo, sasagot ako. Pero yung take ko for that topic, parang short and simple na lang kasi parang naging specific naman na ako na before, pag inconvenient, yeah. But when you mature, dun ka na magre-realize sa inconvenience. Dun nga masusubok yung relationship nyo. But pag puno na, ubos na, tama na. Yes. So it's case to case basis. It's sometimes you say yes, that inconvenience is a yes to say goodbye. But basta yung question mo kasi medyo mahaba, so basta yun na yun. But it's also no, because it depends on the case. Case closed. But actually, si C naman kasi, she really had a lot of relationship and long-term relationships siya. Diba? Yeah. Yeah. Si B naman, she had a lot of relationship din naman. No, But- wala. Grabe yung alat. Pag sinabi mo alat, parang grabing more than 5. Ganun. Wala akong more than 5. Oh, Oy, wala ba? Si wala. pangalan na natin. No. Hindi Wala. kasi relationship. Hindi ako Yung Every- iba parang nagdiligawan ligawan stage, lang. tas Oo, hindi tas na parang nag-work. Ah, Alam mo naman yung B natin, matagal yan magpaligaw. Tapos yung matagal iba, pa sa relasyon. true. Diba? Yun yung pinagkaiba namin eh. Mas mabilis akong nakikipag-relationship. Tapos may nag-work, may hindi. Siya naman, mas matagal sa ligawan stage. But may hindi din nag-work, may nag-work. So yun. Okay. yes. Pwede bang himayin natin yung mga different kinds of inconvenience. Tapos, let's share quickly lang kung ano yung ma-advise natin dun sa mga tao na parang hindi nila alam kung paano i-handle sa mga chatters natin na hindi nila alam kung paano i-handle yung inconvenience na yun. But kasi they are in a relationship with a person that they really love, pero nahirapan silang i-handle Ako yung na! inconvenience. Parang ganon. So, parang ano yung mga advice natin sa kanila? Parang himayin natin, for example, LDR. LDR. Yeah. We've Let's been start there, with done that. LDR. Mm-mm. So ako, di ba? Yeah. Ako Akala ko si Shelo kasi. Kaya, Di ba nagre-reaction? Excited na kasi ako eh. Siyempre, let's go ulit. alangan ako na naman. Siyempre, Let's go iikot ulit. tayo. push. Okay. Ayun. Yeah. When it comes to LDR, I think I have a lot of knowledge kasi yun naman ang relationship na lagi kong paano. For me, ang advice ko lang would be trust each other. And constant communication. That's the key. That's the key on how to work long distance relationship. And another solution is kung kaya nyo kasi ilan lang naman yung mga taong kaya ng ganun ng open relationship. Oh. Ang concept kasi ng open relationship, ang concept ng open relationship is your partner or you are seeing another person, but the commitment is just with your partner. So parang ano lang,
may mga taong dumadaan sa ano nyo, sa relationship nyo na pang ano lang, pang panakip butas kumbaga sa mga pagkukulang. So that's another solution. Though I haven't experienced that because I don't want that. Pero it works. It works. Kung talagang yung, lalo na kung yung strong yung tawag dito, yung personality nyo na dalawa na kaya nyo na magkita gano'n. Another solution pa pala, kami nung ex ko, ang ginagawa namin is every 6 months, nagkikita kami and we are traveling somewhere. So I think that will work, di ba? At least you are making time to meet each other. Para naman mag-bond din kayo. So yeah, that's it. Ako naman, since meron akong experience with a long distance relationship for 2 years, ang reason naman kung bakit kami nag-workout ay apart sa mga sinabi ni sinabi ni A na yung trust at saka yung communication, na consistent communication, gano'n. Nandoon din dapat yung ikaw sa sarili mo maging trustworthy ka din na tao. Hindi yung parang dapat yung partner mo lang, dapat ikaw din mismo sa sarili mo. And sorry. And hindi. Edison. Okay lang, pinapatawad na kita. At yan, magkapatawaran kayo. Yun, lagi mo isipin na yung partner mo, hindi siya perfect na tao. Kaya mas maging understanding ka, maging forgiving ka, at saka in communication talaga. Mag-meet kayo halfway. True. Siyempre kapag LDR, yung oras nyo talaga is magkaiba. So, gawan nyo ng paraan yung oras nyo sa isa't isa. Kasi hindi na nga kayo nagkikita physically. So, bigyan nyo ng oras yung isa't isa. Ganon. How did you do that? Kasi 'di ba ang oras ng uwian ko dito is 5 PM. Tapos ang 5 PM dito sa Philippines 10 PM. Matutulog na siya nun. So ako, umuuwi talaga ako agad. Kailangan agad akong umuuwi. Hinihintay niya na ako na papatulog na siya nun. Tapos yun, kausap ko siya. Tapos naiintindihan naman ako ng mga kasama ko sa bahay na may kausap ako na wala muna akong gagawin pag uwi ko, ganyan. Kausap ko siya hanggang makatulog na siya. Tapos yun na, gano'n. Tapos pag umaga, syempre, tulog ako nun. Grabe yung update. Tsaka grabe yung update namin. Yung kahit hindi na hinihingi ng isa, grabe talaga yung update. True. Yun, i-update mo lang kahit hindi hinihingi. Parang, Oo. hindi naman yung OA naman na, love, kumain na ako, sumubo ako, ang sarap. Parang, hindi naman, hindi naman yung OA Andito na na- update. Nandito na ako sa toilet, nagsashampoo na ako, ito na, nagsasabon na, gano'n. Wag naman gano'n. Yung parang, at saka rin yun parang pinaparamdam mo rin sa kanila. Kasi syempre nag-aalala, yung may care ka dun sa tao. So ipaalam mo lang din sa kanya kung anong nangyari sa'yo dyan. Ganon. At saka, ewan ko ha, pero ito kasi, syempre, meron yung, hindi naman natin maiwas yung mga selos-selos, ganyan-ganyan. True. So, Magsasend ng email. Mag-email ka sa mag-email mga ka sa- babaeng nakapaligid. Charot. Hindi, kapag maging sensitive ka naman na parang kunwari, pag may pinagsasalosan or hindi comfortable yung partner mo dun sa tao na yun, kahit na wala namang, uy, kaibigan ko lang yun, hindi nga comfortable, diba? Kung hindi naintindihan, di layuan mo na. Ano ba mas importante, yung babae o yung diba? Diba? Siyempre, babae. Hindi, weigh mo na lang kung ano yung mas importante, yung babaeng pinapaiwas niya sa'yo o yung relationship. Hindi naman siya parang sign of immaturity pero nararamdaman mo kasi yun Part kasi ng LDR, hindi mo sila kasama, diba? Nakakapraning. Kasi Yeah. parang sabihin mo na, okay, tiwala ka dun sa boyfriend mo, tiwala ka dun sa partner mo. Pero ang hirap kasi magtiwala sa ibang tao. Hindi mo rin alam isip nila. So, yes. So, how about you, C? What's your advice? Sa akin, sa present ko ngayon, naging parang 4 months LDR kami. Tapos sa past ko, mostly LDR kami, di ba? Parang mas madami yung LDR na time kaysa yung magkasama kami. Tapos yung trust, means para sa akin, dapat nga meron. Pero kasi pag nasira na, tapos LDR kayo, mahirap yon. So dapat,
maging honest ka na lang talaga. Tsaka, proper, yung communication dapat, yun nga, yung communication nyo is dapat dire-diretso yan. Hindi yung pag gusto mo lang, tsaka ka lang magpaparamdam, tapos may ginagawa ka palang kalokohan, tapos sasabihin mo ganito, ganyan. So, mas maganda dapat pareho kayong honest, ganyan. A lot of forgiveness. Siyempre, faith. Kailangan ipinagdadasal mo na sana po ganito, hindi siya gumagawa ng ganyan. Sana totoo yung, asan man siya, tama. Yung mga updates nga, ganon. Sana, ipagdasal mo na dapat, sana totoo yung mga ganon. Kasi pag lagi ka lang, pag lagi ka lang, syempre, lalo na pag nasira na nga yung tiwala, di ba? Tapos, mahal mo, ayaw mong maghiwalay kayo. Ayun. Tapos, puntahan mo. Ganon. Gawa mo ng paraan. Diba? Tingnan Aside mo nga buntis si ka, B. pupunta ka. Tingnan mo si B. Dinala. Pinuntahan siya. Ha? Hindi siya ako pinuntahan, dinala Hindi ko siya siya. pinuntahan. Dinala. Okay. O, yun na nga. O, tingnan mo ako. Pinuntahan ko doon, tapos inuwi ko dito. O, di ba? Make it work. Kasi, lalo na pag talagang mahal niyo isa't isa, happy kayo sa isa't isa, unless na meron attracted ka pa talaga sa iba, edi let go na lang. Kasabi nga nila, if you're not happy, please don't cheat. Just leave. Exactly. Pero magpaalam ka. Alis na ako. O, di sige. Diba? Kaysa yung mahuli mong aalis na may kasamang iba. Tangina. So, ganun. Dapat may communication naman kayo. Tapos yung promise dapat, tinutupad yan, hindi yung sinasabi lang. Ganun. Kasi But isa yun promises sa are meant to be pinanghahawakan. broken. Yun yung, lalo na pag LDR, isa yun sa pinangkakahawakan ng partner mo na, promise, sasabihin ko, promise gantong oras, usap ta, promise, mga ganyan. Tapos hindi nangyari. Di parang, it hurts, you know? Ang magmahal ng Kung sino pa pinili mo, di mo makita ng buo. Kaya ganun na lang ba? Hindi ko pag narinig ako na isa, yak, sasabihin na naman. Pero yun na nga, totoo yun. Kasi ang hirap talaga ng trust, lalo na pag LDR. Though dapat may trust ka. Ang pangit yung trust ka ng trust, tapos nasisira lang pala nang hindi mo alam. So, okay lang na praning ka na LDR kayo, pero dapat nag-uusap kayo talaga na hindi yung parang available lang isa, available. But kahit papano, work na ako. Tapos, habang nag-work ka, tas may parang ilang oras na pala yung nakalipas, nag-work lang ako dito, ganito, ganyan. Alam mo yun, kahit hindi na sinasabi, parang pagising mo na lang, lalo na pag yung iba kayo ng time, pagising mo na lang, ang dami yung updates. Siyempre, i-check mo yung time. Anong ginawa mo between ganito? Ako gano'n nun eh. Ang okay nun. Ang okay na nung ganun. Oy, gano'n ako noon Lalo na kasi sirang-sira yung tiwala. Ba't Pati wala kang okay. text between 2 hours? Uy. Anong ginawa mo nun? Pag sinabi lang naman na, ganito, okay. Yun. Ganon. Trust. Medyo 50-50 talaga ako sa trust kasi praning ako kasi nasira nga yung mga trust. Based sa akin but you can still make that Baka work. overused. May communication, updates, have faith. Ipagdasal mo na lang na hindi nagluloko yung partner mo. Pero, kung kaya niyong gawa ng paraan na maging together, edi yun. Basta dapat yung goal niyo is hindi yung magsasama lang kayo. May goal kayo na mag-iipon. Yung mga ganon. Ganon. Sa ano naman, sa mga teenagers na nagkaka-inlaban, ang inconvenience naman nun ay yung parang immaturity. Immaturity. Naku, ganyan na Kasi ganyan ako. parang, di ba, parang sa atin naman, bata pa kayo, yun na yung pinaka-ma-advise natin bata pa kasi kayo, huwag nyo pero hindi, meron na naman yung mga kakilala natin na high school sweetheart, hanggang ngayon, nag-work din sila. So, paano kaya? Ano naman ma-advise nyo? I think when it comes to teenagers, feeling ko, ang may advice ko sa kanila is, kailangan nilang intindihin yung isa't isa. Diba? Kasi, as a stage pa lang din naman sila ng discovering themselves, diba? Mm-hmm. So, if they know how to support their partner and
kaya nilang intindihin yung ugali or yung pagbabago ng ugali ng isang tao, then I think the relationship would work, diba? So understanding, you should have that in that relationship. Ako, personally, sa mga teenagers, talaga, sa experience ko din, siguro wag na lang munang pumasok sa isang relationship. Mm-mm. Pero kasi, alam natin mahirap yun eh. Kasi kahit naman tayo nun, diba, napagdaanan natin. Pero kasi Ako parang, hindi. hindi rin naman ako nagkaroon ng, hindi, nagkaroon pala ako. Hindi, Huwag ka, parang, hindi, eto na lang. Kasi naalala ko to na tinanong ako ng tita ko, isa kong tita, tinanong niya ako na, ba't ka na nag-boyfriend? Ba't mo siya boyfriend? Parang ginanon ako nung, ano pa lang ako. Tapos sabi ko, ay tita, for experience po. Sabi ko ganon. Oh my God! Oh my God, talaga immature talaga for experience. Sabi ko, ha? Sabi niya sa akin, paano kapag yun din ang sagot niya na for experience ka din? O, diba? So, ito na lang sigurong i-advise ko na parang, kung makikipag-relationship ka, make sure na yung intention mo is, yung intention is really na, Here. to grow up with that, parang ano kayo, mag-grow kayo together, na gano'n, na seryosohin mo din. Para gano'n din yung, yun din yung makukuha mo dun sa other person, na siseryosohin ka din niya, gano'n. Pero hindi naman siguro yung seryoso na talagang mag-aasawa na kayo. Huwag naman ganong level kasi bata pa kayo. Katulad ng sinabi ni A na dinidiscover niyo pa naman yung sarili niyo mismo, 'di ba? So yun, ano na lang, siguro enjoyin niyo kasi ganyan talaga, masaya naman ang teenage. Enjoy niyo na lang. Don't rush into things na talaga nga namang doon na kayo agad. Marami pa kayong pagdadaanan na maturity at saka enjoy. Mas madami pang life experience ang darating. Yes. Na mas worth it kesa, alam mo na yun. True. Basta don't rush into things, enjoy it. How about C? Nagsuklay pa siya. Ni ready ang Ito sasabihin ko, experience ko na naman. Dati kasi pag nung bata ko, sabi mo na high school, pag in love ako talagang parang gusto ko, ito na to, ganyan. Hindi. Ngayon, para sa mga teenagers, gawin nyo lang na kilig-kilig lang, inspiration. Parang sabihin nyo na, hindi pa kasi love yun eh. Unless, mapanindigan nyo na yung love nyo yan hanggang makagraduate kayo, hanggang mga college kayo. Pero kasi totoo yung madami pa kayong makikilala, madami kayong magiging bagay na mamimiss pagka minadali nyo lahat. Kasi pag minadali nyo na lahat yan, madami ng bagay na darating din sa life nyo. Ayoko na munang i-mention, pero baka ma-shock kayo. So, yun. Basta, para sa akin, gawin nyo lang munang inspiration. Kilig-kilig lang. Pero, know your limits now. Kung kasi makikita nyo ngayon sa paligid, ang dami ng broken family, ang babata pa lang, may mga anak na tapos hindi nag-work. Isipin nyo yun, yung mga nasa paligid nyo. Pero, if you're enough or you're brave enough to man up or panindigan lahat ng mga ginagawa mong desisyon, edi sige, para sa'yo kung yan yung life lesson na gusto mo. Pero kasi based sa amin, may mga experience na kami na minadali, hindi nag-work, madaming naapektuhan. So, kayo din, ganyan. Ngayon, para sa akin, ang sarap ng feeling na may kilig ka lang. Tsaka hindi lang sa school ka lang kikiligin. Pag lumabas ka sa kapitbahay nyo, kinikilig ka. Pero wala kang boyfriend, wala kang kinikilig ka. Kasi, di ba, ganun lang. Enjoyin nyo lang. Masaya. Pupunta ka ng, may construction worker na kikinda sa'yo, okay lang. may pa kayong trabaho. Na-istorbo pa yung mga nagtatrabaho dun sa construction. Pero kasi okay lang kasi hindi ka naman in a relationship, you're just enjoying your life. Enjoy your life.
your life itself, yung sa solo mo lang. Madami kang friends, may kinikilig ka dyan, pero hanggang kilig lang muna tayo, hanggang ganyan, wag muna tayong pumasok sa relationship. O sabi mo ng love, ganon. Kung kaya nyo, kung hindi nyo mapigilan, okay lang, pero dapat know your limits talaga kasi Your limits. know your limits, and if that is true love for you, panindigan nyo yan. Kasi ang sarap ng feeling ganun. May mga kilala kaming ganun, pinanindigan nila. Hindi lang dahil buntis, hindi lang dahil may anak. Bata pa lang talaga sila, high school, na panindigan nila yan hanggang ngayon. Sana happy sila. Kasi baka meron yung iba talagang pinanindigan lang nila for the sake of peer pressure, family, na parang Family. sabi ng May family family. and my friends. Basta yun. Parang sabi kasi nung family nila, ganon, dapat ganyan na, ganito na kayo. So, nag-stick na lang sila doon. Gusto nyo ba yon? Happy ba kayo doon? So, ngayon kasi sa buhay, ang importante ay yung masaya ka sa lahat ng desisyon mo. So, nasa age na kami ng ganun na lang, gagawa kami ng bagay na alam naming masaya kami. Pero sa age nyo, puro masaya lang. Oo, masaya, pero masaya yan, gawin natin yan, masaya yan, gawin natin to. Pero dapat may mga consequence na kaya niyong panindigan talaga. Ano ang buhay, mapaglaro. Kaya dapat alam mo siyang lalaroin. So, yun lang naman. Hindi lang naman yan din sa love. Hindi lang Nalaro yan mo sa ba siya love. ng mabuti? Ano? Nalaro mo ba siya ng mabuti? Medyo nakipag-anuhan ka, patintero, gano'n. So, hindi lang din yan sa love. Parang sa buong buhay mo. Kasi pag pumasok ka sa love, tapos pinanindigan mo, buong buhay mo na yung papanindigan. Diba? Kaya kung ako sa inyo, wag muna kayo magmadali. Antayin niyo mag-30 kayo, dun kayo mag-asawa. Promise, worth it. Charot. Or kahit hindi naman 30, kung na-reach nyo na yung feeling yung right timing for you. Ready na. Ready na, ganyan. Pero yun, basta yun lang. Don't rush, enjoy, and may sinabi ako kanina pero hindi ko na maalala. Ano yung mga term na sinabi ko? Basta mag-enjoy ninyo. Maging Oo. inspiration Kasi madami pang, kung yung rason nyo yung experience lang, hindi Pag tumanda kayo, mas marami pa kayong experience na ma-experience. Makinig ka, B. Huwag mo sinasagot-sagot yung experience. Natauhan So, na yun din nga naman sa ako noon, kaya hindi ko na talaga inulit. Diba? Kaya kung Hinintay mo mapanoodin lang niyo yung talaga iba yung right naming time. mga iba naming lalo na yung season 1 na podcast namin, mas madami kaming shared life experience doon. Yes. May iyak tawa talaga. You'll get to know Panoorin us nyo. more. Kayong mga teenagers, panoorin nyo lahat yun. Kasi yun, marami kayong matututunan na, okay, mapapaganon din kayo. Kasi kahit kami, nung kinikwento na namin yung buhay namin, pinagdaanan pala namin to. Exactly. Parang kami din nagugulat, kami din parang natututo sa mga past namin. So, manood kayo, promise. Yes naman. Tama naman kasi. Para ikaw din. Ako kasi, ayoko kasi pinapanood yung sarili ko. Sa totoo lang, to be honest, mga yung nakikita ko yung itsura ko, tapos nagsasalita, Nagki-cringe ka. naiinis ako. Kaya pag kunyari sa totoo lang, pag turn ko, ini-skip ko. Yung except yung mga funny moments nga na may moments ako. Pero pag yung seryoso ako nagsalita, parang hindi ko bagay, sinabi ko yan. Kaya parang minsan, that's yung may iyak-iyak ako. Naiinis ako sa sarili ko, pero ayun. Ini-slow mo ko yun. Ayun lang naman reason ko. Pero naka-like and share and subscribe naman ako. Thank you, Thank you. Laking tulong. Hindi, joke lang. So, any other inconvenience? Third Language party. barrier. Language barrier.
third party is inconvenience. Uy, Hindi na oo yung ha. inconvenience at Cheat, Oh, all. hindi. take note ha. Cheating hindi yun inconvenience. Excuse me. Ano na yun? Problema na yun talaga. True. Iba ba yun? Oh. Wag na natin pag-usapan yun. Kasi baka lumawak pa. Hindi, para lang alam din nila na kapag na-involve na sa cheating, sa mga third party, wag nyo nang, yun na siguro yung sinasabi natin na nasa sayo na yun if you'll forgive, diba? Or if you'll let go. Akala ko kasi sa inconvenience lang yun kasi naging ano yun eh. Yun yung sinabi kong darating lahat ng inconvenience sa love life pero dun masusukat yung strong ano nyo. Kasi nga 'di ba may cheating experience nung buntis ako tas Siguro nag-forgive ano lang ako lang, ng forgive. Kung bakit napunta sa cheating, baka yung inconvenience na nag-trigger. Siguro yung LDR. LDR. Yun na Yeah. inconvenience na nag-trigger ng cheating, baka ganon. Yes. So yun lang. Tama nga, oo. So for language barrier, yes. For language barrier, I think isa lang naman ang sagot ang solusyon dun eh. Maghanap kayo ng language na parehas kayo magkakaintindihan. And Mag-Google kayo. most of the time, kami nung exes ko, talk slowly. Yeah. Explain yourself properly. Para hindi kayo nagkakainitan or nagkakairingan dahil lang sa mga sinasabi nyo. And when you are communicating with each other, you have to be calm, diba? Kasi kung yung boses mo is medyo mataas, syempre iba naman yung pagkakaintindi niya pag mataas ang boses, diba? So you have to be calm and explain yourself properly in the language that both of you could understand. Can you also include under language barrier yung yung culture, yung different culture kasi kayo? Yes. What can you say about it? Sasagutin ko yun. Yeah, because actually kami, when it comes to the experience eh. di wow. So, pero may say siguro kami dyan later. For me, the culture, oo nga kasi magkaiba kami ng nationality. Actually, hindi naging issue sa amin. Even religion. Religion was not an issue with us. Religion, okay. Was never an issue with us. So, if ever man na magiging inconvenient yung culture, I think ang gagawin na lang is to understand each other, di ba? Adjust to the culture of each other. Kasi syempre, hindi naman pwedeng ipagduldulan mo yung culture mo kasi iba naman yung culture niya, di ba? Unless ayaw niya yung culture niya and he or she wants to have a new culture, then introduce your culture, di ba? But when it comes to that, you have to adjust with to each other. Agree naman. Sa amin, ngayon ko lang narealize, dami pala namin inconvenience sa isa't isa na pinagdaanan. LDR, yung age, tsaka religion. Kasi nga siya ay isang kapatid and ako naman ay Roman Iglesia. Catholic. Pero sa amin, hindi naman siya naging issue kasi understanding naman yung family. Parang naiintindihan naman. Kasi sa kanila talaga, oh my God, bakit ko ba dinedeclare to? Pero kasi ang alam ko sa kanila talaga, hindi sila pwedeng, sila yung lilipat. Dapat kung sino yung maka-relationship nila outside, Yeah. yung mag-ano. Pero, ano naman, thankfully, understanding naman yung family kasi parang hindi ako, kasi hindi bukal sa loob ko if parang hindi ko kaya yung ano nila, yung pagiging, yung commitment nila, kasi grabe yung commitment nila sa religion nila, like you have to attend every week, kasi may twice a church week. dito sa tapat namin na iglesia. Talagang required pati yung pananamit nila dapat ganun lang, ganun. Yeah. So, paano ang setup nyo? So sa amin, yun nga, thankfully, naintindihan naman nila and siya din ganun. So willing naman siya to, to Adjust. yes, to adjust, to convert.
I don't know kasi dapat siya yung magsabi pero I think naman mag-convert sa ano, Catholic or Christian kasi pina-practice na rin naman niya kung ano yung pina-practice ko. Ganon. Though hindi kasi ako yung religious na pupunta lagi sa church, ganon. Pero when it comes to praying, ganon, parang You are. You are. Same. You are. Parang ganon. Yun lang naman yun. Na hindi naman Pero namin parang I think pag mangyayari yun, malaking problema sa ano yun, sa church nila. I mean yung between him and the church lang. So parang hindi naman problem pero parang ika-cut off na siya. So yun. Ka-cut off na siya. Parang ganun, hindi na siya ata pwedeng. Kung makakabalik man siya, if gusto niya magbalik loob doon, it would be like a long process for him. If gusto niya pang back bumalik. to zero. Yes. Pero I think hindi naman na ganun. What's important kasi sa amin is yung talagang kung paano yung nililive namin yung everyday na meron kaming pinaniniwalaan. Parang ganun. Yeah. Para sa akin yun naman yung importante. Though it's important pa rin naman to have a religion, but it's not, iba na kasi ngayon eh. Parang minsan, medyo nagdududa ka na rin sa mga institutions, mga ganyan. True. Kaya yung faith mo na lang, nasa sayo na lang din talaga siya. Anyway, yun naman yung sa... Yun nga yung nasa mindset ko na when it comes to faith, I think your relationship with the divine mercy, divine spirit, yun yung mas importante eh. Kasi we really don't know which religion is the true religion. And see how you live your life talaga. Kasi alam naman natin na, sorry, this is not the topic, but just to, say it, na there's a lot of, religious people, but how they live their life are grabe. Hipokrita. Yes, exactly. Parang ganun. So, how you live your life and how's your personal relationship with him? Your partner. With him. Okay. Yeah. Him and your partner and with him. Yeah. Basta doon. Kasi kami, wala kaming problema sa religion, language, kasi lahat nagkakasundo kami. Lahat pareho lang kami ng So, wala akong Gangster kasi kayo pala. Tsaka I mean, hindi kami yung sabihin mong pupunta sa church na from simula to ending. Tapos sa loob-loob mo, inaantok ka, hindi ka makafocus. So what we do is, we buy candles, pray. Doon kami nagpe-pray ng mas matagal-tagal. Doon na namin lahat sinasabi. Doon na namin lahat Pero yun, medyo parang mga ilan lang Sundays or sa isang week hindi pwedeng wala kaming miss ever since na naging kami Kung hindi man kami nakapunta ng Sunday, baka at Monday or any time of the week na as long as kaya naming mapuntahan, ganun. We do that. So, yun ang natuwa ko kasi parang yung nagiging faithful kami sa isa't isa na unlike na, tara, simba tayo, yung sa mga simba tayo. Pero pag nasa simbahan, hindi naman nakikinig talaga. So, kaya doon na lang kami. We pray sa lahat ng gusto namin. Forgiveness, thankful, lahat. Sa na lang kami. Nag-aano kami ng candles. Ganun. Kasi hindi naman kami yung hipokrita na mga pasaway tapos church, pa-Bible verse ka pa dyan. Pero, ang galing-galing mo manglait, di ba? So, yun we pray, we say sorry, basta nagkakasundo kami sa language, religion, ugali lang kasi pareho kami kaya hindi kami nagkakasundo doon. Ang hirap pala pag nakikita mo yung sarili mo sa partner mo, no? Pero masaya. Pero sabi nila, di ba sabi nga nila, opposite attracts. Pero pag parehas kayo, magkakaano talaga. Pero yung love kasi parang hindi ewan ko nga, akala ko hindi mag-work kasi dahil ganun. Pero parang doon namin nakikita yung inconvenience na sa isa't isa. Personal inconvenience niya, personal inconvenience ko. Tapos, napag-work namin. Yun. But it's a life choice.
May It's your last choice. advice ako sa teenagers na Ah, katulad Hindi ng mo siya sabi ko. nakamove on pala. Hindi, may naalala lang ako. Medyo malalim-lalim kasi at serious talk. Kung minadali mo lahat ng bagay at the very early stage, tapos na-trauma ka, paano na lang yung talagang na-find mo na yung true love mo, tapos nasa mga traumatized situation ka. 'Di ba? Parang magiging inconvenient yon for that person. So, kaya sabi ko, chillan nyo lang para sa future. Yun lang naman. Having said that, gusto ko lang ding idagdag sa mga teenagers na mas nagmamadali, mas nagkakamali. Kakamali. Kaya, chillan nyo lang. Easy lang kayo. So, at saka hindi lang to basta-basta advice. We've been Basta-basta. there. And we've made a lot of mistakes. Ako, inamin ko naman, madami ako naging mistake na kailangan itinatama ko pa hanggang ngayon. Ang ganda ko talaga nung naka-makeup ako, no? Tawa ako. Yung mga past na podcast natin, nakaganon, pakigigising. Lagi na mag-makeup yan. Next ulit. Pak na yan. Okay. Any Kasi other hindi ako inconvenience? naliligo ng mga araw na yun. Ngayon nakaligo ako eh. So yun na po, para sa akin. Pero kung sa kanila, ewan ko. Yeah. Any other inconveniences na... Age. Hindi. Age kasi pumapasok na sa maturity yun. Paano Saka yung hindi- yung mga... Kasi meron yung sinabi nila na mas maganda kapag nag-live-in na lang kayo before marriage. Kasi kapag marriage, nandun na yung nakikilala niyo yung isa't isa. Ano masasabi niyo doon? Are you okay with that? Or ano? Okay? Ewan ko kay A Yes. muna. Okay, Shella, you raise your... Kasi Sure. Yes, teacher. ako kasi nasa live-in na. And yeah, medyo dun namin nakilala yung isa't isa. Ang daming layasan, ang daming ganap. Pero nakilala naman yung isa't isa. So para sa amin, pagka nasa marriage stage na kami, parang feel ko, it will be nasa flow na. Alam na namin yung dapat at hindi. Kasi ang pangit yung mga nagkasal na agad na ilang buwan pa lang sila dahil nabuntis. Tapos doon na nasisira yung marriage na dapat, 'di ba, dapat kahit na anong away ganyan hindi sinusukuan. Sa akin lang yun nung na-experience ko na yung live-in, na nakilala naman yung isa't isa, mas naging nakilala na namin yung paano kami sa bahay, gano'n. Well, for me, I agree with that. I mean, yes, both. Kaya pa ba today? Sa akin, I prefer that situation. I mean, that setup. Kasi nga, gaya nga nung sabi natin before when sa topic natin about marriage, mas maganda nga rin talaga yung makikilala mo na yung partner mo before you enter the marriage. Because pag pumasok ka na ng marriage, wala nang wala nang hiwalayan. Nandun na kayo eh. Kailangan nyo ng panindigan yung relationship nyo na yun eh. So, I think yung live-in setup would be a good way for you to know each other deeper before marriage. Ako naman, though it's exciting na parang magsasama lang kayo after marriage, pero mas convenient din talaga kasi kapag nag-live-in kayo. Dati kasi parang ayoko. Firm ako na sabi ko, hindi, after marriage. Pero hindi. may mga circumstances kasi talagang nangyari na. At nagustuhan ko din naman siya. In all fairness. And pag nasa ibang bansa ka kasi talaga, kailangan mo maging practical. You have to live together to save. Diba? Exactly. So yun. Yes. Thank you so much. Charot. In So, fairness napaka natin, based on maturity na kasi. So, teenagers, I hope
I hope you've learned something. Pero syempre, buhay niyo pa rin yan. Kung ano yung gusto niyo, gawin niyo. Pero bahala kayo pag kayo. Ay, bahala kayo talaga. Kami lang naman ay nag-guide din lang naman Oo. kung ano yung kaya naming i-share naman na sa inyo. Sabi nga nila, yes, experience is the best teacher. Pero bakit mo pa i-experience yun kung na-experience na ng iba? So, matuto ka na lang You sa have to experience learn. ng iba. You also have to learn from the experience of others, di ba? Mm-mm. Yeah. Yun. Kaya maganda, yun din yung kagandahan ng ating podcast dahil they can already learn from our experience. Yeah. So, dun sa Na chatter sana, natin, yung mga nakikinig na natututo sa atin, i-apply nila. Hindi yung dahil, okay, ganun lang. Dapat parang yung thank you sa mga ina-apply yung mga natututunan sa amin. So, sana sa lahat ganun din. Yung talagang may mindset sila na tama sila, may point sila. Kasi galing na sila dun. Kasi tayo noon, hindi, sayang yun, matatanda na yun. Sinasabi lang yan, matanda, ganon. Which is true. Pero, hindi pa naman tayo matanda, nasa ano pa lang tayo, kakatanda lang, papunta pa lang sa matanda. So, yun. Nag-explain. Ito pa lang sa exciting part. yun. So, gusto ko lang mag-thank you din sa chatter natin na nag-ask nung question na yun. Yeah. Thank you because Yes. we were able to discuss it. Yes, si Gusto ko rin magpasalamat. Gusto ko rin magpasalamat sa mga nag-like nung post ko na yan. Yeah. Nag-like Okay. ko lang, Nag-like. Okay. Please. Anyway, so having said that, Mhm. Eto na po tayo sa exciting Eto tayo. part na Sabi po nung nagtitingin na sila kaibigan sa ko- phone. sabi po nung kaibigan kong si Sadhu Vazwani, Aha. sana na-pronounce ko ng tama yun. Sabi niya, true love is selfless. It is prepared to sacrifice. So yun nga. Diba kung sa relationship nga, kung may mga inconvenience, we have to sacrifice something in order for the relationship to work, diba? So kung hindi tayo magsasacrifice or we will not compromise with each other, then the relation would not work. Then it would be easy for us to let go of each other, diba? So kung pipiliin mong magmahal, piliin mo din mag-sacrifice para mag-work yung relationship yung dalawa. Though hindi naman, wag naman yung sobra-sobra na yung sacrifice mo tapos yung isa hindi mo nagsasacrifice, diba? Dapat balance naman yung sacrifice natin sa isa't isa. So yeah, that's it. That's for me. Bye. Ako Nag-walk din. Bye. Yun na yun. Very well said. So ako din, meron din akong friend, ang pangalan niya rin, hindi ko rin alam kung tama yung pronunciation. Rajiv Chaladural. Rajiv Chaladural. Okay. Hello, Rajiv Chaladural. Sabi niya, love is willing to be inconvenienced. So, parang summary lang lahat ng mga nasabi True. natin. But, yun nga sinasabi ni A na, yung inconvenience na yun, hindi dapat mawawala yung self-worth mo. Okay? Pag nawala Yes, na yun, ma'am. pag nawala na yun, hindi na yung inconvenience. Yun, maging ano ka lang, wag ka maging martyr sa pag-ibig na ito, na inalay mo. Mapagmatsyag. Ayan. Okay. That's very straightforward. Let's hear from the most beautiful lady tonight. Tonight, yeah. Thank you. Sabi ni nung tropa ko, si Alexis, love doesn't Big- just go away. Daya, dapat mahirap din yung pronunciation. Kaya nga. Yung Maghanap last kayo name niya, ng quotes dyan. Huwag kang ano dyan. yung last name niya, Hall. Yun lang. Okay. Sabi niya, love doesn't go away when it becomes inconvenient. Yeah. Hindi naman talaga. Andun yung love. Kasi yun sabi ko nga kanina. Talaga ba? Sabi ko nga kanina, yung inconvenience nyo na pinagdadaanan sa relationship nyo, dun matitest kung gaano kayo ka-strong. Unless, sabi ni A, pagka puno ka na nga or
dun na siguro yung time na mag-walk away. If puno na at no more space, ubos ka na. Yun. But, sabi ko nga, pag love, maraming inconvenience yan. So, be ready. Yun lang Yes. naman. Okay. What a lovely topic for Well, tonight. yes. Yes. Well, hopefully with chatters, marami kayo napulot ng mga aral sa mga Mm. experiences namin. Meron yan. Pag wala, sampakin ko sila. Charot. Joke lang. Hindi naman kami well experienced when it comes to love, and we are not well knowledgeable Mm-mm. about love, diba? Pero gaya nga nung sabi namin kanina, you have to learn something from the experience of others in order for you not to experience that bad Ah. experience. Kasi kung alam nyo lang, yung experiences namin na yan, kung ano-anong heartaches yung pinagdaanan namin at paano kami naging Ah. strong. Di ba, Sobra din ang pag-move-on sa mga exes natin. True. Kaya, based on real story to, real life story, kaya hindi lang namin to invento. So, Gayahin niyo ako, mag-move on kayo ng 3 years, pero yung relationship niyo 6 months lang. oh my God. Okay. And ang sarap din, and having said, basta, so, nahirapan na. English. So, syempre, sa mga sinabi ninyo, wag nyo rin kakalimutan na ang sarap din kasing ipaglaban ng taong mahal mo. True. Sa mga inconvenience na yun, True. diba? Kaya Diba? fighting. Yes. Fighting sea. True. Yes. Alright. Thank you so much, Chatter. Bye, chatters. Bye. Stay in Bye, love. chatters. Yes. Bye Love ng nail polish. and happy. Stay Love, in love, love. and happy. Bye. Bye-bye. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, The Group Chat. For YouTube, The Group Chat with ABC. For Facebook, The Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye-bye.